Kumusta? Magandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa hapong ito, ito na po ang sagot no sa tanong kung ano daw ang ating ginagamit sa pagdilig po ng ating mga pananim tulad ng talong, ampalaya, kamatis at saka okra, kasi yun po ang tanim natin ngayon mga ka-farmers na meron tayo. So merong bagong tanim na talong, meron naman luma na o matatandang puno. So ito ang ating bago mga ka-farmers, kung saan hindi pa nalagyan lahat no ng mga poste para gawan natin ng balag para matalian ang mga sanga, para hindi bumaluktot po ang mga bunga ng ating talong. So dito mga ka-farmers, may tao tayong nagdidilig na isa, at ito po ang ginagamit nila, hose na rubber na diuno no. So ito po, so hanggang din sa kamatis mga ka-farmers. So medyo meron tayong apat na tao na nagdidilig. So ang ginagamit natin, meron tayong water pump, meron tayong solar pump. So ganyan kalakas ang tubig. So yan, direct sa puno. Tapos yung kamatis natin pinapadiligan ay nag-umpisa na po itong may mga malilit na bunga. So yan po no mga ka-farmers no, mga ka-viewers, ang mai-share ko po sa inyo. So tatlo din sila ang nagdidilig ng kamatis. Tapos yung kamatis natin mga ka-farmers no, kahit ganito pa, maiksi pa, pero napakadami ng mga bunga, bulaklak at napakaganda. Kaya kailangan to nating palaging diligan ng tubig para sa mga kasunod ng mga bulaklak. Sayang naman mga ka-farmers no, kasi hindi yan tumuloy pag kulang sa tubig, kasi madi-dehydrate. So kaya nga pinapadiligan natin no sa hapong ito ang ating mga kamatis. So tatlo sila din ni banda nagdilig. So yun po ang hose sa pang tatlo. Ang pang apat yung mga ka-farmers, yung kulay green, ayan o. Ayan po sila nagdidilig. So water pump ang gamit natin at saka solar. Ayan mga ka-farmers no, malinis na ang gitna kasi pinapa-sprayhan po natin ito ng Glostar contact herbicide. Tapos dito sa malapit sa puno sa kamatis, pinapabunot po natin kanina. Kaya malinis na po at kitang-kita na po ang mga magagandang talbos at saka yung mga magagandang bunga. Okay. So yun po mga ka-farmers, saan tayo lumingo no, malinis na ang ating kamatis kasi pinapabunutan na natin ng damo sa puno. Ayan. So ito ang hose na ginagamit, rubber or rainbow no ang pangalan, rainbow hose. So yun po ang magandang gamitin mga ka-farmers, mga ka-viewers. Ito. So yung medyo lili mga ka-farmers no, ano po, maganda po ang tubo, yung parang palaging basa. Dahil sobrang init mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, anuhan lang natin ng kamay kasi napaka ano po ang araw no, ang sikat, sobrang mainit pa. Kahit ano na, malapit na mag alas 5, mainit pa rin mga ka-farmers. So yun lang no, tuwang-tuwa na ako kasi may mga bunga na mga ka-farmers no, halos lahat na puno may dala na ding mga bunga. Hindi naman masyadong marami, at least may mga bunga tayong nakakita. So naitanim natin to mga ka-farmers ano pa, December 16. So isang buwan pa lang to no, tatlong so madaling salita 33 days pa lang po ang ating kamatis mula na itanim siya. Kaya nga pinapadiligan natin ng tubig dahil po sa marami na po silang bulaklak. Ayan. So ngayon mga ka-farmers, punta tayo no sa ating talong na matatanda. So yun lang ang ma-share ko po sa inyo, yung
pagdilig kung ano po ang ating ginagamit. So water pump at saka solar. So yun lang. So lipat tayo mga farmers sa iba nating tanim. Tulad na lang ng talong na naitanim sa ilalim. So ito na po mga farmers, pinapalinisan na po siya natin. Kasi sobrang init na dito mga farmers. Parang magtatlong linggo na walang ulan. Kaya nga kita natin ayan. Kailangan pa natin ito ipapara-cover mga ka-farmers. So kunti lang ang bunga. So dito mga ka-farmers banda, hindi pa ito nalilinisan. Baka pagkatapos tumadiligan bukas. Yun ang ating papatrabaho sa mga tauhan natin dito. So ito na po mga ka-farmers ang ating talong na 3,000 kapuno. Ayan, lagpas tao na ang tangkad. Tingnan nyo ang ating planting distance. Parang hirap na po ito pasukin dahil sa sobrang taas ng ating talong. Lagpas tao na. Yung ano po natin 6 feet, lagpas pa sa 6 feet. So ganyan nakataas ang ating talong. Tapos marami na dilaw na dahon. Okay lang yung mga ka-farmers, normal sa talong na magpalit ng mga dahon. Pero kung ating tingnan sa ilalim, may mga bunga pa tayong makikita na pwede nating i-harvest. So yun ang mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ma-share ko po sa inyo sa ating luma o matatandang puno ng talong. Sobrang sukal. Pero marami pa itong mga bunga sa ilalim. Hindi lang natin ito makita dahil po sa kapal pa ng dahon. So yun po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang may share ko sa inyo at may update sa araw ito. Okay, so sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at bye bye. Okay, so bago natin to ang ating kwentuhan at yung sagot ko kung ano ang ginagamit sa ating pagdidilig, shoutout muna tayo sa lahat nating mga new subscriber. Okay, mga OFW nating mga subscriber, mga sharer at commentator sa ating munting YouTube channel. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta, maraming salamat po. Hanggang sa muli, ako na po magpapaalam. Thank you and God bless. Happy watching. Bye bye.